Kapayapaan sumainyo mga local leaders, chapters, and volunteers. Sa mga nakaraang araw, may mga pangyayaring bumagabag sa OHC kung kaya kinailangang repasuhin ang mga current procedures. We need to grow and improve each day. Ang layunin ay upang maging efficient at maiwasan ang mga kalituhan. Here is an advisory. Ang kasalukuyang nangyayari ay ganito. Lahat yung mga nagtatanong kung meron ba sa Cebu or any particular location ay direkta nating ibinabato sa local leaders. Ito ang danger na nakita namin at kailangang solusyonan agad. Number 1, wala tayong defense wall. Yung mga dapat nating protektahan ay open to external threats na nagmumula sa serpents. Number 2, walang kalaban-laban ang local leaders lalo na kung baguhan pa lang. Wala tayong proteksyon na nailagay para sa kawan. Kailangan nating maglagay ng shield at internal safety mechanisms. Dahil dyan, nagmadali kaming mag-develop ng interim o pangsamantalang safety mechanisms. Call it firewall. Itinuring namin ang mga pangyayaring naganap bilang catalyst. Hindi tayo pwedeng paghihiwa-hiwalayin dahil lamang sa isang pitik ng trials. So here is what we developed. Kinonsidera hindi lamang ang sitwasyon sa Pilipinas kundi on a global scale. Pakinggan niyong mabuti. Ang initial encounter ng sinuman mula sa general public ay sasaluhin muna ng frontliners. Centralized po yan. Ang pinaka-purpose ng frontliners ay i-detect kung pwede bang pagkatiwalaan ang taong yan. And at the same time, sasagutin ng frontliners ang mga general questions gaya ng how to join, how to be baptized, ano ang OHC, at kung ano-ano pang mga general questions. Haharapin yan ng frontliners regardless kung taga saan yung tao na nag-i-inquire, local man o international. Kapag ang taong kumakatok ay na-determine ng frontliner na harmless and safe, i-endorse na ito sa screening committee. Aalisin na siya sa closed group or GC ng frontliners. Ngunit bago siya alisin doon, siguraduhin munang na-accept na muna sa screening committee. So pag-usapan natin ang screening committee. Still, ang purpose ay pakiramdaman pa rin kung genuine ba talaga itong kumakatok at hindi threat sa kawan. Ngunit, ang pinaka-focus ng screening committee ay siguraduhin walang bit-bit na doktrina mula sa Babylonia. Screen out. Hindi kailangang alam niya na lahat ang katuruan ng OHC. Hindi natin dapat expect na perfect knowledge agad yan. Ito ang pinaka-importante. Number 1, tinatanggap ang tunay na pangalan ng ama at ng anak. Number 2, tinatanggap ang covenant at mga kautusan. Number 3, handang magpasakop sa mga katuruan kahit yung mga darating. Number 4, walang bitbit na libadurang doktrina. Yan po ang 4 na pinaka-importante na ma-rule out ng screening committee. Otherwise, pwedeng mahawaan ang buong kawan kapag nakalusot. Huwag niyong i-reject ang tao kung siya ay may bisyo or what. Basta sabihin niyo outright na kailangan niyang unti-untiing tigilan gaya ng paninigarilyo, alak, sugal at kung ano pa. Ang mga ganyang issue ay hindi threat sa kawan. Ngayon, paano kung may mga baong libadura na doktrina? Ipasa niyo ang tao sa re-education. Ibig sabihin, itatransfer siya ng GC at group. Kailangang turuan para maalis ang libadura. Kung ayaw niyang alisin ang libadura, nagmamatigas, nakikipagdebate, paalisin niyo. Huwag magsasayang ng panahon. Ngayon, may mga tao na kahit hindi pa lubusang nauunawaan, pero naroon yung willingness na sumunod, walang resistance, pwede nyo nang ipasa yan sa susunod na committee for baptism. Kumbaga, waiting for boarding na lang yan. Ang paghubog ay unti-unting mangyayari habang nasa kawan na siya. So kapag pwede na siyang sumailalim sa bautismo, ang susunod na step ay i-endorse nyo na sa baptism committee. Kung taga Cebu yan, ibigay na sa leader ng Cebu. In short, makikilala lang ng tao kung sino ang local leader at makikilala niya ang kawan kung siya ay tanggap na sa atin. Yan ang proteksyon ng mga believers.
Once na maging functional na ang frontline at screening, aalisin na namin ang directory. Lahat ng inquiries ay sa frontline na dadaan. Walang pwedeng dumirekta sa local leaders. Ito ang mga ipapangalan nyo sa closed groups nyo sa FB at GC. Isa lang po ito ha, hindi per area merong ganito. Isa lang po ito, pangkalahatan na po ito, buong Pilipinas. Para sa frontliners, gamitin nyo ang Joshua Group. Para sa screening committee, gamitin nyo ang Gideon Group. Para sa re-education, Isaiah Group. At para sa mga baptizers, The Reapers. Ngayon, regardless kung saan nagpabaptize yung tao, siya ay doon pa rin sa local group niya uuwi. Kung taga-NCR siya, ang local group niya ay NCR pa rin kahit sa Cavite siya nagpabaptize. Kung lilipat ng chapter, halimbawa nag-change residence na destino sa malayong lugar, kailangan siyang alisin sa group ng local chapter na iiwanan niya. Yan ay para maayos ang census natin para sa mga administrative decision making. Ang i-recognize lamang ng OHC ay ang local groups ng mga baptized. Please, no dual chapter registration. Do not confuse the system. Ngayon, for the sake of camaraderie, hindi namin pinakikialaman kung ano man yung mga GC na inyong gustong i-maintain. Basta ang recognized namin ay ang closed group at GC ng mga baptized. Maglalagay din tayo in the future ng mga taga-supervise ng mga GCs for quality control. May mga communications in the future na dapat ay internal lamang. Ang mga privilege communication ay hindi dapat ilabas kanino man na hindi concerned. Once ready na kayo sa initial setting na ito, at kapag naayos na natin ang dito sa atin, gagalaw na tayo sa global scale. Kung may katanungan kayo, post a comment. Hindi po nakapublish ang video na ito. Ang may link lamang ang pwedeng makapanood. Magtulungan tayo. Kailangang maayos ang sistema dahil ang mga serpents ay sumisingasing, lalo na't kilala na nila kung sino tayo. Maging matatag, and we need your full cooperation. Abaya Hawa bless us all. Shalom.